I-update ko lang po kayo dito sa mga banta ginawa nila, wala namang nangyari. Ang tinutukoy ko po yung panawagan nila nung Friday pa ng gabi na mag-people power sila, yung mga taga-suporta ng puganting si Apollo Quiboloy. Okay? Higit sa lahat, ang mga DDS, mga Duterte supporters na nanawagan din na sila ay pupunta ng Malacanang at kanilang papaalisin si Pangulong Marcos. Wala pong nangyari. Dalawa yung lugar na sila'y nag-try. Una, yan dyan po sa Davao. Sa harap ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy, hindi gaanong marami, na-disperse pa sila dahil nakakaistorbo na sa kalye. Okay? So, walang sumuporta na mga mamamayan dyan sa mga taga Mindanao. Mga member lang at pangilan-ngilan na napadaan lang doon sumama. Okay? Dito naman po sa Maynila, noong Monday o kahapon, nag-try din silang mag-rally, pero kakaunti naman. Hindi nga ho, ayaw ko, kung ito may 1,000. Parang ito lang yun eh. Ayan o. Hindi ho marami yan. Background lang yung sa likod na kunwari marami. Isang kulupong lang na gano'n, isang grupo lang na pinalabas, napakarami nila. Wala na po. Hindi ho. Kung ang kanilang mga maisog rally na ginawa noong mga nakarang araw, halos ganun lang din. Lumiit pa. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, ang kanilang issue para pabagsakin ng ating gobyerno, personal. Bakit naging personal? Yung pong problema ni Quiboloy, kung bakit siya may warrant of arrest, yan po ay personal na problema niya. Sexual abuse, qualified human trafficking. Paano sasama ang mga Pilipino? At saka hindi ayaw na po ng mga Pilipino ng papalit-palit ng presidente nang wala sa lugar. Lalo pa naman kung maliit na issue at hindi naman national issue ang ipinaglalaban ng grupo ni Quiboloy. Yun naman mga DDS, pag yun ang ating papakinggan, alam naman natin gusto lang pagtakpan nila ang mga Duterte dahil nga ho, na-involve dun sa Quad Committee ng Kongreso tungkol sa issue ng human rights violation, illegal na pogo, illegal drugs, at kung ano-ano pa. Mabigat yung human rights violation. Yun po yun eh. So hindi po pang national na issue, hindi po pang national na usapin para makahikayat ng mamamayan na sumama sa kanila para magpalit tayo ng gobyerno. Malabong mangyari yun. So kaya ko ito sinasabi, doon po sa ilang linggo na, ilang Friday na nanawagan sila. At yung paulit-ulit na kailang panawagan ng people power, walang dumarating. So magandang balita ito dahil wala silang nakukumbinsi, ayaw ng mga taong sumama sa kanilang grupo dahil nga yung mababaw na issue ang kanilang dala-dala. Hindi pang national. Okay? Ayun na lang ho ang investigasyon ng Kongreso, yung Quad Committee. Abay, human rights violation, illegal na sugal, tulad ng pogos. Paano naman makakakuha ng suporta yun? Talaga naman sila mayroong pananagutan. Okay? Lalo naman itong kay Quiboloy. Abay, ano ba ang issue niya? Personal. Dahil nga ho, hinaharas niya yung kanyang mga member. Anong kinalaman ng ibang reliyon dyan? Anong kinalaman ng ibang Pilipino dyan? Anong kinalaman ng gobyerno dyan? Unang-una, ang kaso nasa korte. So, wala. Madalit sabi, kaya ina-update ko kayo sa paulit-ulit nilang panawagan, press conference, rally, ng pag-aaklas, walang nangyari. Walang suporta sa taong bayan. Yan ang magandang balita. At sa tingin ko, huwag naman sila magagalit, pag yan lang ang kailang isyong dala-dala, wala talaga silang makure-recruit. Wala talaga silang makakasama. Ngayon, kung gusto nilang magkaroon ng kasama sa rally, di maghanap sila ng mga bayaran. Yung binabayaran at binibigyan ng allowance na walang trabaho para sumama sa rally, yun lang yun. Pero yung totoong nasa puso, para sila may ipaglaban, merong advocacy, merong daladalang issue, wala yun. Sila lang po yun. Kaya paulit-ulit lang yan, huwag na tayong maniwala dyan. Focus na lang tayo sa trabaho. Tulungan natin ang ating sarili, tulungan natin ang ating bansa, tulungan natin si Pangulong Marcos dahil ginagawa niya ang lahat. Tama yung ginagawa ng Pangulo, nananahimik sa mga isyong yan. Pinapaubaya niya sa kanyang cabinet secretary, pinapaubaya niya sa pulis ng trabaho. Nakapokus ang Pangulo sa mga malalaking mga usapin para sa development, kaunlaran, seguridad ng pangkalahatan ng bansa, especially sa West Philippine Sea. Iyon ang ginagawa ng Pangulo. Tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan sa mga counterpart, malaking mga bansa o maliliit man para makahikayat tayo ng turista
at ng kapitalista. Tuloy-tuloy ang paninindigan sa pagpapatupad ng batas. Yan ang ginagawa ng Pangulo, kaya ating suportahan. Itong mga pag-iingay nitong DDS at Kibuloy, alayan, paliit na ng paliit sila. Lalo na pag si Kibuloy nahuli. Pag nahuli si Kibuloy, lalo na wala na. Hindi na sila makakagalaw kasi korte na may control dyan. Yung kailang panawagan sila ganong karami, ganong ay wala, hindi totoo yun. Kung talaga sila merong milyon, kung talaga sila marami, dapat noong unang araw pa lang, 1 year ago, 2 years ago, nanawagan na sila ng ganyan. Walang nangyari. Ngayon pa kaya? Halos 3.5 years na lang natitira sa Marcos administration, more or less 4 years na lang. Wala na. Hintayin lang natin ang eleksyon sa 2028 at maglagay tayo ng karapat-dapat, hindi yung tagapagtakip o hindi yung interest lang nila ng ibabaw. Kailangan yung national, pangkalahatan ang galawan na kung sino mang politiko at political party. Meron tayong papalapit na eleksyon. Iboto natin yung hindi natin pagsisisihan ng mga senador. Yung mga senador na identify, kilala natin kung ano ang kanilang kulay. Bakit mo iboboto yung mga yan? Kung hindi sila tagapagtanggol ng bayan, kung tagapagtanggol lang sila ng kaibigan at saka ng kapartido, walang kakwenta-kwenta. Pag senador ka ng buong Pilipinas. Hindi ka senador ng isang sekta. Hindi ka senador ng isang pamilya. Yun ang totoo. Okay? Kaya salamat po sa inyong paniniwala at pagsubaybay sa akin. Lahat po ipapaliwanag ko ganito. Ang highlights ng ating topic ngayon, walang nangyari, hindi nagtagumpay, at hindi siguro magtatagumpay ang mga nagbabalak patalsikin si Pangulong Marcos dahil kakaunti sila, hindi sila sinusuportahan ng matitinong Pilipino. Kaya hanggang media na lang yan, hanggang social media na lang, hanggang paninira lang dahil yung kailang ebidensya, kadalasan fake news. Wala siyang napatunayan kahit ano. Kaya huwag tayong pag-iba, huwag tayong madala sa kanilang mga sinasabi. Maging maingat tayo, alalahanin natin ang kinabukasan ninyo, kinabukasan ng inyong anak, kinabukasan ng inyong magiging apo. In other words, yung kinabukasan ng kabataan ang dapat ipaglaban, pangalagaan. Hindi yung pang-aagaw ng kapangyarihan, hindi yung pagpapagamit sa may mga personal at political interest lamang. Iwas po tayo ron. Ayaw ko ng pangalanan. Alam na ninyo kung sino gumagawa nun. Yung DDS at Kibuloy Camp. Yan po yung kanilang, yan ho yung nagpaplano. At ilang beses na nga ho nagsalita, walang suporta. Yung rally nila halos wala ng tao. Sila-sila na lang. Nag-rally pala sila. Pwede naman silang mag-usap na lang sa isang opisina. Pang-opisina lang, hindi pang people power. Kasi nga, walang lehitimong issue na marirecruit, maengganyo ang mga Pilipino. Okay? Matatag ang ating bansa. Patatagin pa natin ito. Tagumpay ni Pangulong Marcos, tagumpay ng bawat Pilipino. Ang magiging kasiraan niyan dahil sinisira ng ibang sektor, madadami lang tayo. Huwag nating payagan yun. Please like ng mga video tinatalakay ko. Doon sa hindi pa nakakapag-follow o subscribe, please lang po, magtulungan tayo. Panintigan natin sa kahit anong oras, anumang araw, ang kapakanan ng nakakarami. Hindi ng sektor o sekta na pang sarili lang ang galaw.